What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli na naman akong nagbabalik, dahil ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang comedy, sci-fi movie na pinamagatang What Planet Are You From? Sa isang planeta na may 4 na solar system na malayo sa ating sarili, mayroong isang lahi ng mga lalaki na sumulong ng higit sa mga limitasyon ng tao. Sa halip na mag-breed ay gumagawa sila ng mga clone, na naging sanhi ng pag-urong at pagkawala ng kanilang mga organo sa pag-aanak. Nailabas ang mga emosyon mula sa lipunang ito at ang bawat bagong henerasyon ay mas ambisyoso, kaya ngayon gusto nilang sakupin ang universo. Ang pinunong si Graydon ay nag-anunsyo na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagsakop sa Earth mula sa loob sa pamamagitan ng pagpapabuntis sa mga babaeng tao para gumawa ng kanilang mga sanggol. Ang mga lalaki ay nakakakuha ng espesyal na pagsasanay kung saan sila ay nanunood ng hologram ng isang babae upang malaman kung paano gumagana ang procreation at kung anong mga butas ang dapat gamitin. Tinuruan din silang magsalita tungkol sa mga bagay tulad ng sapatos at magbigay ng maraming papuri sa mga babae. Isang hologram ng isang babae ang tumutugtog sa loob ng ilang minuto at ang mga lalaki ay tinuturuan na madalas magsabi ng, "Aha," para malaman niyang nakikinig sila. Gumagawa sila ng mga simulation ng petsa at speedrun upang makita kung sino ang pinakamabilis na makakuha ng koites, na naniniwalang sapat na ang isang papuri at isang baso ng alak. Tuwing nagdiriwang sila, pinapadyak nila ang kanilang mga paa sa halip na pumalakpak. Ang unang lalaking napili para sa misyon ay binigyan ng pangalan ng tao na Harold at isang robotic reproductive organ bago siya umalis. Sa Earth, may napansing kakaiba sa radar ang dalawang piloto bago magsimulang manginig ang eroplano. Iniisip nila na malapit na silang mag-crash, gayunpaman ang eroplano ay natamaan lamang ng dalawang maliwanag na ilaw. Ang mga pasahero ay itinapon sa kanilang mga upuan ngunit ang lahat ay mabilis na bumalik sa normal. Sa banyo, lumitaw sina Harold at Graydon. Sinabi ni Harold na kailangan lang niya ng 2 araw, at pinaalalahanan siya ni Graydon na bumalik pagkatapos makuha ang sanggol bago mawala sa banyo. Pagkatapos ay lumabas si Harold at sinubukang hampasin si Rebecca ang stewardess, na nagbabanta na isusumbong siya kung hindi siya pupunta sa kanyang upuan. Umupo siya sa tabi ng isang babae sa gitna ng isang panic attack ngunit sinusubukan pa rin siyang hampasin. Mabilis na sumuko nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali nang lumapag ang eroplano, may lumabas na kotse sa runway at tumama sa mga cart. Ang driver na si Roland ay hindi humihingi ng paumanhin dahil siya ay isang inspector para sa Federal Aviation Administration o FAA. Habang nagtatanong si Roland ng mga detalye tungkol sa insidente, sinubukang saktan muli ni Harold si Rebecca at sinampal niya ito. Sa kanyang paglabas ng airport, sinubukan ni Harold ang isa pang babae na nangiinsulto sa kanya at hindi siya pinapansin, pagkatapos ay may isang babae na humihingi ng mga donasyon. Pinababa niya ang kanyang lata at nang siya ay yumuko para kunin ito, ang kanyang likuran ay nagpapasigla kay Harold. Lumilitaw ang isang umbok sa kanyang pantalon at maririnig ang isang umuugong na tunog mula sa pag-activate ng robotic member. Paulit-ulit itong hinahampas ni Harold habang pilit na nilalandi ang kasunod na babae na nagmumukha lang siyang kilabot. Pagkatapos, pumunta si Harold sa isang bangko kung saan siya magsisimula ng kanyang bagong trabaho. Malugod siyang tinanggap ni Perry, na agad na umamin na ginagawa niya ang marumi sa karamihan ng mga babaeng katrabaho. Hiniling ni Harold kay Perry na kunin siya ng mga babaeng nangangaso ngayon, ngunit nag-ambala sila ng kanilang amo. Hangang-hanga ang lalaki sa mga pekeng recommendation letter na ginawa ng mga alien at naiinis na si Perry na mas gusto si Harold. Samantala, hindi gaanong binibigyang pansin ni Roland ang mga tawag ng kanyang asawa kahit na gusto niyang malaman nito na nakakaramdam siya ng pagpapabeya. Si Roland ay nanunood ng isang video na kinuha ng isang lalaki sa eroplano sa panahon ng insidente at nabigla siyang makakita ng ilang maliwanag na ilaw bago ang static na kinuha sa screen. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Perry si Harold sa isang makulit na club at kumuha siya ng isang manggagawa. Pumunta sila sa kanyang silid upang gawin ang marumi ngunit una, hiniling niya sa kanya na magsuot ng proteksyon, gayunpaman, pinalipad ng mekaniko ang goma at kinansela ng babae ang gabi. Kinabukasan, dinala ni Perry si Harold sa isang Alcoholics Anonymous na pagpupulong, na ipinapaliwanag na ang mga kababaihan dito ay madali dahil sila ay mahina. Nang kinuha ni Susan ang mikropono upang ibahagi ang kanyang kwento, agad na naging interesado si Harold sa kanya.
Pagkatapos ng pulong, sinubukan ni Harold na kausapin si Susan, ngunit nahanap muna siya ni Rebecca. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Susan na umalis para lang mabangga ng sasakyan ni Perry ang sasakyan niya. Ang isang argumento ay naganap at hinihingi niya ang kanyang impormasyon para siguro upang ayusin ito. Ilang sandali pa, sinusubukan ni Harold na gawin ang dirty kay Rebecca at patuloy siyang naiinis sa umaalingaw-ngaw na tunog. Naputol sila ng isang tawag mula sa kasintahan ni Rebecca, na isang may asawang piloto. Gumawa ng hindi naangkop na komento si Harold at pinalayas siya ng galit na si Rebecca. Kinaumagahan ay nagmamadaling kumain ng almusal si Roland dahil excited siyang pumasok sa trabaho at patuloy na iimbestigahan ang insidente. Iniisip ng kanyang asawa na niloloko siya nito at sinubukan ni Roland na ipaliwanag na may supernatural na nangyari sa isang eroplano, na sa tingin niya ay isang masamang kasinungalingan. Sa bangko, hindi mapigilan ni Harold at ng lahat ng mga manggagawa ang pagtitig nang pumasok si Helen. Naghanda si Harold na suntukin siya, para lamang malaman na siya ang asawa ni Perry. Pagkatapos ay dumating si Susan na hinahanap si Perry para bayaran ang bayarin sa kotse at sa halip ay sinubukan ni Harold na manligaw sa kanya. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Susan na isa siya sa mga lalaking pumunta sa mga pulong ng AA para sa mga mahihinang babae at tinawag siyang kasuklam-suklam. Nang ibigay niya kay Perry ang bayarin, nabalitaan ni Helen na nasa AA meeting siya kagabi kaya nagpanggap si Perry na may problema siya sa pag-inom para pagtakpan ang kanyang pagtataksil. Pagkatapos, sinubukan muli ni Harold si Susan at noong una ay sinabi niyang hindi, ngunit iginiit niya at napakadesperado niya na sa huli at tinanggap niya ang isang imbitasyon sa hapunan. Sa gabi, pumunta sila sa isang restaurant at hinahayaan ni Harold si Susan na makipag-usap ng ilang oras habang paminsan-minsan ay nagsasabi lang ng, "Aha." Nang tanungin siya ni Susan kung ano ang kanyang misyon sa buhay, sinabi niyang inilagay siya sa Earth para magkaroon ng anak at naging emosyonal si Susan dahil kadalasan ay ayaw ng mga lalaki ng commitment sa lalong madaling panahon. Nang magsimulang umikot ang singit ni Harold, inamin ni Susan na nahihirapan siyang magtiwala sa mga lalaki. Pagkatapos, pumunta sila sa kanyang apartment at si Harold ay nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto nang hindi man lang nagtanong. Pagkatapos ay sinimulan niya itong halikan. Gayunpaman itinulak siya ni Susan at ipinaliwanag na sinusubukan niyang ayusin ang kanyang buhay, kaya hindi na niya gagawin ang marumi hanggang sa siya ay magpakasal. Nagpanik, umalis si Harold. Nang sumunod na araw ay nagpakita si Harold sa banyo ng isang eroplano upang makipagkita kay Graydon, na nagsabi sa kanya na magpakasal kay Susan para sa kapakanan ng kanilang plano. Samantala, kinapanayam ni Roland si Rebecca tungkol sa insidente at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Harold, na napagtantong hindi niya ito nakitang nakasakay bago ang mga ilaw. Nagkomento din siya sa umaalingaw-ngaw na tunog. Nang tingnan ni Roland ang listahan ng mga pasahero, hindi niya mahanap ang pangalan ni Harold. Sa bangko, hinanap ni Susan si Harold para magbukas ng account at sinuprisi siya ni Harold sa paghiling sa kanya na pakasalan siya. Walang imik si Susan at humihingi ng oras para pag-isipan ito. Nang maglaon, habang nagpapakita siya ng bahay sa mga potensyal na mamimili, napagtanto niyang gusto niya ang kasal at isang bahay na tulad ng sa kanila. Tinalakay niya ang isyu sa kanyang mga kaibigan sa tanghalian at napagpasyahan niyang nauubusan na siya ng oras. Nang hapong iyon, tinawagan ni Susan si Harold at pumayag na pakasalan siya. Agad na sinimulan ni Harold ang pag-aayos ng mga bagay-bagay at hiniling kay Perry na alagaan ang kanyang mga kliyente habang tumatagal siya ng ilang araw. Ang mag-asawa ay may pribadong kasal sa isang maliit na kapilya at si Susan ay nagbabahagi ng magandang talumpati, ngunit isang pangungusap lamang ang sinabi ni Harold. Kapag opisyal na silang kasal ay pumunta sila sa kanilang silid sa hotel at sa wakas ay nagawa na ni Harold ang marumi. Dahil mekanikal ang kanyang miyembro, kaya niyang magpatuloy ng hindi napapagod at pinapatulog si Susan ng ilang araw. Sa kalaunan, siya ay napagod at nakumbinsi siya na bisitahin ang ilang mga atraksyong panturista na hindi niya nasisiyahan. Samantala, pinahahalagahan ni Perry ang trabaho ni Harold at nakumbinsi ang kanyang amo na si Harold ay isang uri ng kilabot. Pagbalik ni Harold sa opisina, nadatnan niyang sinusuri ni Roland ang kanyang opisina. Tinanong ni Roland si Harold tungkol sa paglipad habang naglalagay ng Naughty magazine sa desk. Ang singit ni Harold ay nagsimulang umikot kaya pinatalas niya ang isang lapis upang matakpan ang ingay. Sa bahay,
Sinasabi ni Susan sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kakaibang miyembro ni Harold at natutuwa sila nito. Nang dumating si Harold, bahagya siyang nag-hi at nagmamadaling pumunta sa kwarto. Sinundan siya ni Susan at tinawag siya para sa kanyang mga asal, gayunpaman, nais lamang malaman ni Harold kung siya ay buntis pa. Dahil dito, naramdaman ni Susan na hindi siya pinansin at sinisikap ni Harold na tiyakin sa kanya na nagmamalasakit siya, kaya niyakap siya nito at pinaikot-ikot. Maya-maya ay sumubok si Susan ng panibagong pregnancy test at negatibong muli. Naiinis si Harold sa paksa at pakiramdam ni Susan ay pinahahalagahan lang niya ito para sa kanyang sinapupunan. Si Harold ay patuloy na gumagawa ng mga walang kaalam-alam na komento at naging dahilan upang mabigla si Susan, kaya siya ay nangungulit sa kung paano siya nangangailangan ng higit pa mula sa relasyong ito upang ito ay gumana. Humihingi siya ng kaunting ginhawa at kailangang turuan siya kung paano yakapin siya, ngunit sinusubukan pa rin niyang gawin itong madumi. Pumikit muli si Susan at sinabing dapat siyang maging mas tao, na naging dahilan upang siya ay mataranta at tumakas. Hindi nagtagal ay nakipagkita muli si Harold kay Graydon sa isang banyo ng eroplano at sinabing gusto niyang umalis sa misyon. Ipinagbawal siya ni Graydon at sinabihan siya na kung nahihirapan si Susan, dapat ay ibang babae ang buntisin niya. Samantala, si Roland ay kumukuha ng mga dayuhan na guhit dahil sa tingin niya ay isa si Harold. Pagpunta niya sa airport, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabi sa kanya tungkol sa isa pang eroplano na nakakita ng parehong mga ilaw at kasama ang parehong Harold na sakay. Nang gabing iyon, pumunta si Harold sa isang bar at sinabi sa isang matandang babae na siya ay isang dayuhan habang umiinom. Gayunpaman, ang babae ay umiinom ng labis at nahimatay. Sa sandaling iyon ay dumating si Helen at nakipag-chat kay Harold, nakita siyang nakakatuwa. Hindi nagtagal ay nagsimulang umikot ang kanyang singit at iniimbitahan siya ni Helen sa kanyang bahay habang si Roland ay nakamasid sa malayo. Sinubukan ng mag-asawa na gawin ang marumi, gayunpaman, huminto ang alingawngaw at hindi na nagawang gumanap ni Harold. Pumunta siya sa banyo para sampelan ito sa pagtatrabaho at si Roland ay lumabas sa bintana para kunan siya ng litrato. Nataranta si Harold nang makarinig siya ng ingay at sinabi kay Helen na hindi niya ito magagawa, kaya ipinaliwanag niya na dapat ay makonsensya siya kay Susan. Pag-uwi ni Harold, sinalubong siya ni Susan ng isang kanta at ibinalita na buntis siya, kaya nagkasundo sila sa isang yakap. Kinabukasan, napakaganda ng mood niya kaya hindi niya iniisip na madungisan si Perry sa isa pang empleyado sa vault. Narinig niya mula sa kanyang amo na ang promosyon ay pinag-uusapan para sa kanya o kay Perry, kaya ipinadala ni Harold ang lalaki sa vault para makita niya ang katotohanan. Samantala, si Roland ay nakikinig sa radyo at nalaman mula sa mga balita na ang balanse ng kuryente sa gitnang silangan ay nagbabago dahil ang isang bansa ay nagkakaroon ng mas maraming anak kaysa sa iba. Nagtataka ito kung ganoon din ang diskarte ng mga dayuhan. Sa sandaling iyon ay inanunsyo ng kanyang asawa na aalis na siya dahil natagpuan niya ang larawan ng hubot-hubad na si Harold, kaya sa tingin niya ay nasa closet si Roland. Sinubukan ni Roland na ipaliwanag ang kanyang buong teorya ng dayuhan at ang kanyang galit na asawa ay umalis sa bahay. Kinabukasan, sinabi ni Perry kay Harold na sa palagay niya ay may relasyon si Helen. Si Harold ay gumaganap na inosente. Gayunpaman, si Perry ay mabilis na inakusahan siya ng paggawa ng kanyang asawa at pag-snitch. Nang ipaalala ni Harold kay Perry na ninakaw niya ang kanyang trabaho, na-offend si Perry ngunit mabilis niyang inalis ang kanyang saloobin na sumunod sa ibang babae sa vault. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Susan na ayaw na ni Harold na gumawa ng marumi at ginugugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa panonood ng TV. Hindi niya siya pinapansin kapag sinusubukan niyang pag-usapan ang issue. Kaya ibinato niya ang remote sa dingding, nabasag ito. Gustong umalis ni Harold para bumili ng bago at kailangang ipaalala ni Susan sa kanya na may plano silang mamili para sa sanggol, gayunpaman, umalis pa rin si Harold para sa tindahan ng electronics. Maya-maya ay pumunta sila sa doktor at patuloy na pinag-uusapan ni Harold ang remote habang nagpapa-ultrasound si Susan. Ang doktor ay nabigla nang makita niya ang screen dahil tiniyak sa kanya ni Susan na siya ay buntis sa loob lamang ng 6 na linggo ngunit ang fetus ay mukhang 5 buwang gulang. Nag-aalala si Susan, ngunit nagmamadaling umuwi si Harold at ipinaalala sa kanya na ang mahalaga ay maging malusog ang sanggol. Sa susunod na pumasok si Harold sa trabaho, nadismaya siyang marinig na si Perry ang napromote.
Bigla siyang sumimangot at sumigaw kay Perry, na sinasabing malamang na gumagawa din siya ng dirty sa amo. Iniinsulto siya ni Perry at si Susan, kaya sinuntok siya ng galit na si Harold. Kalaunan ay ibinahagi niya ang kwento kay Susan, na nagpapaliwanag na ang pagkabigo ay tao lamang at itinuro na siya ay umiiyak. Nagulat si Harold dahil wala siyang dapat na maramdaman at sa wakas ay humingi ng tawad kay Susan para sa kanyang inasal nitong mga nakaraang araw. Magkahati sila ng halik at ang kanyang singit na words, kaya nadudumihan sila sa wakas. Makalipas ang ilang linggo, bumili ng bahay ang mag-asawa para sa kanilang bagong buhay na magkasama. Noong umaga ng Pasko, sinurpresa ni Harold si Susan ng isang kuna, ngunit naputol ang sandali nang masira ang kanyang tubig at kailangang magmaneho si Harold na parang baliw para dalhin si Susan sa ospital. Samantala, sinubukan ni Roland na sabihin sa kanyang mga amo sa FAA ang tungkol sa kanyang alien theory at dinala sila sa tahanan ni Harold, para lamang marinig mula sa kapitbahay ang tungkol sa sanggol. Malapit ng mga anak si Susan na napapalibutan ng isang dosenang mga espesyalista dahil sa kanyang kakaibang sitwasyon. Nag-aalala siya dahil hindi niya naririnig ang pag-iyak ng sanggol, ngunit tiniyak ng doktor na malusog ang bata at inilagay siya sa kanyang mga bisig. Bumaba ang kaligayahan ni Harold nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Graydon sa labas ng silid. Nang maglaon habang nasa delivery room ang sanggol, ipinaalam ni Harold kay Susan na dapat siyang umalis at hindi na babalik. Galit na galit, sinigawan siya ni Susan at pinaalis siya ng nurse. Sa oras na dumating si Roland kasama ang kanyang mga tauhan, wala na si Harold. Sa pag-aakalang babalik na si Harold sa kanyang planeta, nagmamadaling pumunta si Roland sa airport at naghanap ng flight na may pangalan ni Harold. Sumakay siya sa parehong eroplano at sinubukang sundan siya sa banyo, ngunit nakaharang ang isang pasahero. Biglang tumama ang mga ilaw sa eroplano at yumanig, kaya nang tuluyang marating ni Harold ang banyo, wala na ulit si Harold. Pagkatapos, pinilit siya ng kanyang mga amo na kumuha ng sabbatical, na sinasabing nabaliw na siya. Sa ospital, binigyan ng doktor si Susan ng pampakalma bago ibinalita ang masamang balita, na nawala ang kanyang anak. Sa dayuhan na planeta, ang mga lalaki ay dumadaan sa isang bagong programa sa pagsasanay batay sa karanasan ni Harold. Ang hologram ay nakabatay na ngayon kay Susan, kaya kapag kailangang turuan sila ni Harold kung paano haharapin ang ilang mga sitwasyon, tiningnan niya ang mukha nito at nakonsensya. Bigla niyang pinatay ang hologram at sinabi sa mga lalaki na ang Earth ay puno ng salungatan, ngunit magandang bagay iyon dahil nakakatulong ito sa mga tao na matuto ng higit pa tungkol sa kanilang sarili. Nagtatanong din siya kung bakit kailangan nilang sakupin ang Earth at isuko ang mga emosyon, kaya inutusan ni Graydon ang mga gwardya na kaladkarin siya palayo. Sa kanyang paglabas, nagulat siya nang matuklasan ng mga dayuhan na kinidnap ang kanyang sanggol. Pagkatapos, pinagalitan ni Graydon si Harold sa harap ng lahat at ipinahayag na inalagaan nila ang babae sa bar dahil sinabihan siya ni Harold na isa siyang alien. Nang tanungin muli ni Harold ang system, inanunsyo ni Graydon na ipapadala siya sa Purification Center. Muli siyang kinaladkad ng mga gwardya, ngunit sa pagkakataong ito ay pinatumba sila ni Harold. Agad siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang sanggol at nag-trigger ng alarma, na naging sanhi ng mas maraming gwardya na sumunod sa kanya. Hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga armadong lalaki, gayunpaman, umatras sila nang umiyak ang sanggol. Hiniling nila kay Harold na patayin siya, kaya nagsimulang gumawa ng kasinungalingan si Harold tungkol sa kapangyarihan ng mga sanggol na mas takutin sila. Pagkatapos ay nagsimulang umihi ang sanggol sa mga mukha ng mga lalaki at tumakbo sila sa gulat, na nagpapahintulot kay Harold na hawakan ang teleporter at lumitaw sa isa pang eroplano. Sa bahay, si Susan at ang kanyang mga kaibigan ay gumagawa ng mga nawawalang poster para sa sanggol na may mukha ni Harold bilang kidnapper. Sa sandaling iyon ay nagpakita siya at sa wakas ay naaalala ang mga pangalan ng mga kaibigan. Agad na ibinalik ni Susan ang kanyang anak at pinakiusapan ng kanyang mga kaibigan na alagaan ito para makausap niya si Harold ng pribado. Sinabi sa kanya ni Harold ang buong katotohanan ngunit hindi siya naniwala sa kanya at sinubukang tumawag ng pulis. Desperado, lumilitaw ang maliwanag na ilaw ni Harold sa kanyang ilong habang si Roland ay nanunood mula sa bintana. Si Susan ay may pagkasira habang si Harold ay humihingi ng paumanhin, na nagsasabing hindi niya naiintindihan kung ano ang pag-ibig. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo at umalis.
Sa labas ay nakasalubong ni Harold si Roland, na humiling sa kanya na umuwi at ipakita ang liwanag sa kanyang asawa para maniwala rin siya sa kanya. Sa sandaling iyon ay hinaranggan sila ni Graydon at pinagbantaan sila ng isang alien na sandata. Gayunpaman, mabilis siyang pinatay ni Roland sa isang normal na putok. Pagkatapos ay dinadala niya ang katawan sa kanya habang siya ay umalis upang patunayan ang kanyang kwento sa mundo. Biglang lumabas si Susan at sinabi kay Harold na hindi rin niya alam kung ano ang pag-ibig, kaya gusto niyang matuto silang magkasama. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagkasundo sa isang halik. Pagkalipas ng ilang araw, mayroon silang maayos na seremonya ng kasal kasama ang mga kaibigan mula sa magkabilang planeta. Si Roland ay dumalo kasama ang kanyang asawa dahil sila ay mas mahusay, at si Perry ay kasama ng kanyang asawa at ng kanyang may bahay. Sa pagkakataong ito ay naghanda si Harold ng ilang magagandang salita para sa kanyang mga panata, at ang masayang halik ay nagiging sanhi ng lahat ng mga dayuhan na magsimulang umiro. Sa pagtatapos ng pelikula, sa kanilang pagpunta sa kanilang honeymoon, ibinalita ni Harold na gusto ng mga dayuhan na siya ang maging bagong pinuno at nagmumungkahi na manirahan sa kabilang planeta. Gayunpaman, gusto ni Susan na magkaroon ng normal na buhay ang sanggol at pinilit siyang mag-commute. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!